pinakaabangang video na hinahanap ng taong bayan. Ito yung video ni former Congressman Arnie Tevez. Panoorin po natin, mga kababayan. Yan. Mga palangga, ngayong umaga may natanggap na naman nakita akong sulat na accusing me, some pilots, some aircraft of illegal drug activities. Alam niyong lahat, di ba? Inamin ko na yan na dati akong addict pero tumigil na ako. I've been clean for the last 23 years. Kita niyo naman sa itsura, di ba? Oh, ngayon, gusto niyo pag-usapan yung ganyan? Sige, pag-usapan natin. Pero ngayon, ito yung hamon ko. Paimbestigahan niyo yan lahat. Kung meron ebidensya, kasuhan niyo ako. Ngayon, ito, Mr. President, ang tagal ko nang tinatanong sa mga tao mo, sila Boying Rimulya, paano nagkasya yung 30 na tao sa 9-seater na eroplano? Hindi niya ako sinagot. Pakisagot nga. Because command responsibility demands that your people should answer. If they do not answer, dapat sagutin mo to dahil tao mo to sila. They are your alter egos in government. Again, Mr. President, please ask Boying Rimulya paano nagkasya yung 13 na tao sa 9-seater na Dassault Falcon 50EX na eroplano. Oh. Kung hindi niyo yung nasagot, di sinungaling siya. Isa pa, meron akong tanong sa iyo, Mr. President. Magkakilala ba kayo ni Mr. Bebot Nolan? Because I'm sure magkakilala kayo. Ngayon, anong relasyon nyo? Anong transaksyon nyo? Di ba? Anong ginagawa nyo? Hindi ako nanghahamon ng kahit ano. Pero kung mag-aakusahan tayo ng kung ano-ano, sige, it's up to you. Because I might not know Bebot Nolan directly, but I know his brother Tito Rico Nolan. And I know the truth behind these things. I know what you guys do. Okay? So, kung gusto niyo talaga ng maglabasa ng katotohanan, sige. Oh, basta ako, wala na akong ginagawa sa inyo, tinitira niyo ako ng tita, okay. Oh, but again, kung meron kayong pang-aakusa, mag-imbestiga kayo. At sana rin, kung mag-imbestiga kayo ng isang tao, sama nyo na lahat. Pati yung mga iba dyan na nagsusupply nagsiship ng mga sibuyas. Meron kang bagong termino ngayon, Mr. President, narinig ba yung shabuyas? Mga bossing. Anyway, baka magtanim na naman kayo, ha? Baka mag-raid na naman kayo, sabay magtanim na naman kayo ng droga. Di ba? Sabi ko na, kung gusto nyong magtanim, doon kayo sa agriculture para nakatulong pa kayo sa taong bayan. Tatanim kayo ng kung ano-anong ebidensya. Mali yun. At tandaan nyo, may Diyos na nakatingin. Again, if I may explain about Bebot Nolan, ito yung nalalaman ko. Sabihin nyo kung mali ako, Mr. President, ha? Tanungin nyo siya. Merong isang party sa bahay niya. Di ba? Sa isang party na yon, yung kotse dinrive ng isang may tama. Muntik nahulog sa swimming pool. Halos kalahati ng kotse umuuga-uga doon sa swimming pool. Gumaganon-ganon sa pool. It happened a few years back. And I'm sure of that because yung ibang nasa party na yon, kilala ko. Okay? Alam ko kung ano yung pinaggagawa sa party na yon. So gusto ko lang malaman ng taong bayan kung sino si Bebot Nolan at gusto ko sana matanong ng netizens kung anong relasyon nila ni Presidente at ni Madam Lisa Araneta Marcos. Because nung anniversary ni President at ni Lisa Marcos, yung pangatlong tao doon sa mesa, yun si Bebot Nolan. Okay? Mananawagan rin sana ako, Sir Digong, Mayor, Sir PRRD. Alam ko ayaw nyo yung droga. Patulong ako sa inyo, sir. Tanungin nyo yung mga tauhan nyo dati kung sino at anong ginagawa nitong si Bebot Nolan at ano yung talagang relasyon nila ni Bongbong Marcos. I mean, yun lang. Para makatulong din ako sa Pilipinas. That's why I gave you this suggestion. Dahil pareho tayong ayaw yung droga.